pakuha ko yung gamit ko. Tapos nun, sa sobrang galit niya sa akin, may chair kasi doon na kahoy. Ginano niya sa likod ko. Pregnant na ako nun. So, sumakit yung balakang ko. Sumakit na yung balakang ko. Actually, nung January 9, almost his birthday is, muntikan na akong mag-labor actually. Dinudugo na ako dahil sa stress ko sa kanya. Inano niya ako ng upuan. Hinampas ka niya, oh. So, ang ano ko, parang umiiyak na lang ako kasi wala naman ako ibang magagawa kasi nga pwede akong makunan if ever like mag-react ako sa ano niya. And I was like, bakit ba? Bakit mo ba ginagawa to sa akin? Hindi pa ba sapat sa'yo yung pangbubugbog mo sa akin? Buntis na ako, mahiya ka naman, wala ka bang konsensya? Alam mo yung sobrang gulo ng pangyayari, lahat inopen up niya. Tapos yun, ginanon niya ako. Okay. Ginanon niya ako. Yung bata is nandun lang sa table, he was crying and I felt so bad kasi andun yung bata and nagkakaroon kami ng quarrel. Ginanon niya ako, sinuntok-suntok niya ako, like tinadyakan niya ako dito, which is bago pa yung sa vape issue is nag-away na kami few days after, past. Ginanon niya ako sa may, yung landscape niyang daan. Tinulak niya ako doon. Kaya ako nagkaroon ng dito. Like, parang bruises talaga dito. Yung inopen up nung hepe, doon sa police. Ah, okay. Tapos nun, yung sa vape issue na, ayun, tinadyakan niya ulit. So, which is, it makes me, like, parang naging worsen yung, parang yung pain Ribs, niya. sa ribs, Oo, sa ribs. Tapos noon, kinuha niya yung phone ko, tumakbo siya. So, sobrang trigger ko. Binasag ko talaga lahat ng gamit niya. Yung TV niya, lahat. Yung vlog niya na... Black. Ayan, binasag ko. Sabi ko, wala na akong pake, ganyan ginagawa mo sa akin. Sabi ko, lahat ng ginagawa mo sa akin, pag yung buntis ako, gato ganyan. So, binasag ko talaga lahat. Okay. So, actually, meron pa, tawag dito, when nagiinuman kami, kasama si Girl Tapang, sa terrace. So, na-trigger si Ronnie. Sabi niya, sino mga kasama mo? Pero ang totoo, madami talaga kami. Nagalit si Ronnie. So, pinaalis niya yung mga tao. And ako, nasa room na ako with my baby. Bumaba siya. Kinukuha niya yung phone ko. Ayoko talaga binibigay yung phone ko sa kanya. So, sabi niya sa akin, naglalandi ka? Nilalandi mo yung tropa ko. Okay na yung phone mo, baka may conversation kayo. So, tumakbo ako palabas. Nahanap niya, dalawa kasi yung phone ko, hinahanap niya yung isa. So, ang ginawa ko, kinuha ko isa ko phone, tumakbo ako palabas sa may garden niya. Pagkatapos nahabol niya ako. Kinuha niya yung hair ko, ginano niya ako sa may Bermuda grass, and sabi niya, yan, nababagay sa'yo, yan, sa tayo ng aso mo. And ginagano niya talaga yung face ko. Ayoko nang ginawa niya is tinusok niya yung vagina ko that time. Sabi niya sa akin, malandi ka, landi mo yung tropa ko. Yan, bagay sa'yo. Sa daliri niya, gano'n? Yeah. Tapos nandun kayo sa labas ng bahay Nasa niya, labas, tama? ayan, bagay sa'yo. Sa landscape. Ginaganon niya ako. Ganun na lang kasi wala naman na akong, no choice na ako pag tumakbo pa ako, bubugbugin ulit ako. So, inako ko na, nandyan eh. Ko na lang, pero sabi ko na, umiiyak talaga ako noon kay mama. Kasi nakita agad ni mama yung nangyari. Yung nanay niya? Yeah. Sabi niya, tumayo ka dyan, bakit nandyan ka? Sabi ko, yung anak niyo po, ganito po yung ginawa sa akin. Alam ng mama niya, pero she chose to like stay silent. Siyempre, anak niya yon. Pinakaano ko doon, tain ng aso ko. As in, like, nagka-rashes ako dito. Tapos brown out pa kinabukasan, sobrang sakit ng face ko. Tapos parang sa kanya, wala lang. Happy-happy lang siya. Since 2018, sir, magkakilala na po kami ni Ronnie as Boy Tapang. Doon po kasi sa barangay namin, nagtitinda po kami. So, lagi po siyang nakatambay doon. Kasama niya po yung mga tropa niya pa rin po. As in, magkakaibigan kami. Ano pa lang po ako noon? Bata pa ako noon. Wala pa akong anak noon. Ang nangyari, sir, in-aswat light, binuhat niya ako. Then, hinagis niya ako sa bed, sir. Tapos, pinilit niya ako, sir, na gamitin. Kahit alam niya na 6 months na ako. Sabi ko sa kanya nun, Ronnie, buntis ako. Iniingat ako nga yung sarili ko. Para naman akong bata niyan. 'Di ba? Sabi ko sa kanya. Tapos, pinilit niya ako, sir. Hinalikan niya ako hanggang sa may nangyari. That time, naiinis ako sa kanya kasi pinipilit niya ako, sir, eh. Tapos, hindi ko naman kasi alam na bawal yung mga ganun. Wala namang nakakaalam. Wala naman ako mahinga ng tulong. Pinalakasan niya yung sir, yung music para walang nakakarinig. Nagpa-music siya noon. Then, ang nangyari, sir, natapos na. Gusto niya pa nga, sabi niya, isa pa, sabi ko, hindi na. Ayoko, baka makunan ako sa ginagawa mo. Then after nun, sir, tumayo na ako, sir. Minom ako ng tubig. Binakhag niya ako. Then sinabi niya sa akin, huwag kang gagawa ng mga ikakagalit ko sa'yo. Alam mo, sir, takot na takot ako nun. Kasi naniniwala na ako sa sinasabi nila na nambubugbog na si Ronnie, ganun-ganun. So, after few days, sir, umuwi na ako. Hindi ko na kaya, sir. Kasi hindi ko naman alam. One time, patay niya ako dun. Walang alam naman, nandun ako, sir, eh. March, sir, nanganak ako. Ang dami niyang sinasabi, sir, ha? Kada bigay niya yan, sir, sobrang mapapaiyak ka talaga kung mahina pa ako babae.
baka hindi ko na, bahala ka na lang pa. Baka na-stress na ako. Sinasabi niya, sir, ang sarap nga ng buhay mo eh. Hindi mo pa nga napapatunayan na sa akin yan. Hingi ka na ng hingi ng pera. Sir, hindi ako hingi ng hingi. One time lang, in 1 month ako manghingi. Paulit-ulit, sir, kasi hindi niya naman ako nire-reply, hindi niya ako sinisin. Paano ako paulit-ulit, sir? Yun yung inaano ko sa kanya, na nai-stress ako, buntis ako. Eh di kaya